Bilang paggunita sa National Family Week, libo-libong benepisyaryo ng programang Pantawid Pamilyang Pilipino o 4Ps ng DSWD ang nakibahagi sa National Family and Convergence Caravan. Kaugnay nito, tiniyak ng ahensya ang patuloy na pagpapabuti ng serbisyo sa mamamayan sa pamamagitan ng programa na layuning sugpuin ang kahirapan. Yan ang balitang tinutukan ni Benj Bondok. Batayang unit ng lipunang gumagabay at pumapanday sa pagkatao ng bawat mamamayan. Ito ang mahalagang papel ng mga pamilya sa ating bayan. Bilang bahagi ng pagdiriwang ng National Family Week ngayong Setyembre, pinangunahan ng Department of Social Welfare and Development ang Pantawid Pamilya National Family Day and Convergence Caravan sa lungsod ng Pasig. Aabot sa 10,000 benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino ang nakibahagi sa aktibidad na kinatampukan ng iba't ibang pakulo gaya ng kantahan, sayawan at mga palaro. Ang pamilya Tanutan mula sa Lemery, Iloilo na itinanghal na Huwarang Pantawid Pamilya ngayong taon, pinangunahan ang seremonyal na panata ng mga pamilyang kasapi sa programa. Ang 48 taong gulang na si Gemma Tanutan na tumayong ama at ina ng pamilya, walang mapagsidla ng tuwa nang tanggapin ang parangal. Sobrang tulong sa amin ang programa. Kaibigan, ligaya, himana po kayo. Ito ang provide ko sa pag-aaral ng anak ko. Yung may grant kami sa education, may grant kami sa health. Kaya nakatulong talaga sa pamilya ko. Yun yung isang huwarang pamilya, naging ehemplo ako sa gaya ko. Ayan, masaya na po ang nanay ni Jasper Alcaraz. Nandun na po siya kasama ang kapitbahay ni Nanay Carmela. Salamat naman po. Ginagawa ko. Huli na lang po si Mrs. Adelina Robles. Sinahan na po kayo ni Mrs. Ligaya dito sa stage. Sa ilalim ng kampanyang Kaya Ko ang Pagbabago, nais ng ahensya na bigyan ng oportunidad ang mahihirap na pamilya upang umangat mula sa kahirapan mula sa sariling pagsisikap at magtagumpay na maging mga responsable at produktibong mamamayan. Ang cash grant na binibigay sa ating benepisyaryo ay tinutugunan din nila ng responsibilidad para tugunan o gawin nila ang responsibilidad kasi hindi po ito dole out. Ito po ay may mga kondisyon na kung saan ang pamilya, ang mga nanay nagpapacheck up sa health center. So nandun yung DOH natin, nandun yung mga LGUs na tumutugon doon sa pangailangan sa pagpapacheck up at saka deworming. Kasama po ang ating DepEd na kung saan ang mga beneficiaries natin na mga bata ay nag-aaral. Sinisigurado natin na sila ay 85% na nakukumply ang ating kondisyon sa mga bata na pumapasok sa school. Kasabay nito, tiniyak ng ahensya na mapupunta sa mga tunay na nangangailangan ang serbisyo mula sa naturang programa. Ito po ang tinatawag nating na National Household Targeting System ng Department of Social Welfare and Development, kung saan sila ang gumagawa, nagtatarget sila at nagsisigurado na ang mga pobre at saka yung mga beneficiaryo natin nililista. Yun ang listahanan na ina-assess nila, tinatarget nila kung saan ang mga poor. At doon, nagkakaroon tayo ng assessment at mayroon tayong tool na ginagamit para mag-assess kung sino ang mga poor na matatarget natin na beneficiaryo. Wala pong kinalaman ng LGUs dito, wala pong kinalaman ang mga politiko para sa assessment na to. Mula nang maipatupad noong 2008, nasa higit 4 na milyong pamilya na ang naabot ng programa na nakasentro sa pagbibigay ng mga pangunahing serbisyo tulad ng kabuhayan, edukasyon at kalusugan. Para sa Telebisyon ng Bayan, Benj Bondok.